I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Narito po ang ating Pangulo kasama si Nakalihim Rex Gatchalian, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso upang kumustahin ang ating mga kababayan sa isinasagawang Nutrition Education Session at samahan ng ating mga benepisyaryo sa pag-iikot at pamimili sa ating mga partner merchants at kadiwa stalls gamit ang Electronic Benefit Transfer Card o EBT card. Ngayon naman po ay oobserbahan ng ating mahal na Pangulo kasama sina Sec Gatchalian, Mayor Isko Domagoso, Yusek Edo Punay at Mr. Andrew Jeffries ang mga hakbang sa pag-redeem ng pagkain ng mga benepisyaryo. Gamit ang master list, titiyakin ng retailer kung kabilang ang pangalan ng benepisyaryo kung siya ay kwalipikado para makapag-redeem ng pagkain. Kung kinakailangan, isusulat ng benepisyaryo ang kanyang pangalan sa attendance sheet na ibibigay ng retailer bilang patunay ng kanyang pagdalo. Ayan, back to work na naman ang Pangulo, mga kababayan. Diyan po yan sa Malate. Binisita yung mga, beneficiary sa walang gutom program yata, mga kababayan. No? So, ang ganda. Itong pinakamagandang programa, isa sa pinakamagandang programa ng Pangulo. Grabe. Wala akong masabi. Alam nyo, kung nakikita nyo yan, puro mahihirap na ating mga kababayan. Tulad ko rin. Na talagang nakafocus siya. Hindi na yan yung mga mayayaman, mga may pera naman mga yan eh. Anoorin natin ito, mga best. Shout out sa mga Marcos loyalist supporters, Filipino and OFW. Alam niyo naman tayo ay laging nakabuntot sa Pangulo. Sa tulong ng retailer, Community Engagement Coordinator o CEC, Regional Program Management Office o RPMO, i-scan ng benepisyaryo ang kanyang EBT card upang malaman kung may laman itong food credits na magagamit pambayad sa mga pagkain. Kung may laman ang EBT card, maaaring pumunta ang benepisyaryo sa redemption area upang pumili ng mga pagkain mula sa 3 food groups. Go, halagang 1,500 pesos, Grow, halagang 900 pesos, at Glow, halagang 600 pesos. Kung walang laman ang EBT card, agad itong ipaalam sa retailer sa CEC kapag hindi po napupuntuhan ng EBT cards. Hindi maaaring makapag-redeem ang mga benepisyaryo hanggat walang abiso mula sa DSWD.
alam nyo kung bakit card ang ginagamit ng mga beneficiaries. Kasi alam na alam ng Pangulo pag dumaan yan po. Halimbawa, pag dumaan po sa barangay or laging laging mayroong kickback, binabawasan, ganon. Ibig ko sabihin, pag dinadaan kasi sa barangay, halimbawa, yung barangay ang kukuha para sa mga beneficiary, tapos i-distribute ng barangay sa kanilang mga nasasakupan, talaga ang Pangulo, nakikita niya na talagang mayroong anomalya rin, maaring magkakaroon ng, kickback or bawas, ganun lang yun eh. 'Di ba? Kaya ang ginawa ng Pangulo, true card na lang. 'Di ba? O maganda 'yan kasi pagkatapos pumili ng mga pagkain, susuriin ito ng mga benepisyaryo upang matiyak ang tamang dami at kalidad ng mga ito. Kung may napansing problema, kailangang ipagbigay alam agad ito sa retailer. O ganyan kahigpit para iwas kickback. Kung sa flood control nga may corrupt how much more dyan pa, 'di ba? O kaya diretso na sa card para sila na mismo ang kukuha, yung mismong beneficiary ang kukuha. Hindi na talaga pinapadaan sa mga barangay-barangay. O kasi alam na ng Pangulo yung mga style nila. Binabawasan nila kasi kickback. Upang makwenta ang kabuuang halaga ng mga pinamili, i-scan ng retailer ang EBT card ng benepisyaryo pati ang mga QR code ng mga produktong napili. Magpiprint ang mobile point o sale o MPOS device ng 3 resibo. Kopya ng benepisyaryo, kopya ng retailer at kopya para sa COA. Ang kopya ng benepisyaryo ay ibibigay sa kanya bilang patunay ng transaksyon. Di ba? Yung mga mahihirap nating mga kababayan ang talagang nagbe-beneficiary, ang talagang nakikinabang. Napakaswerte kaya ng Pilipino ngayon sa pamumuno ni PBBM. Ang daming mga benefits na nakukuha yung mga mahihirap nating mga kababayan. Ang isa sa pinakagusto ko talaga, yung walang gutom program kitchen sa Pasay. Kasi naaawa ako sa mga homeless, mga kababayan eh. Oo, namamalimos sila, at least doon libre. You see? Yan, kung gaano kagaling ang Pangulo. Lahat, ibig sabihin yung pamamaraan niya ba? Yung magaling sa mga solusyon, ganun. Tulad yan, dinadaan na sa card, hindi na po through barangay. Kasi pag sa barangay, may mga bawas na eh. Alam na ng Pangulong Marcos Jr. kasi naging gobernador at congressman yan eh. Kaya alam na alam niya mga stand ng mga LGUs. Oo, totoo yun. Muli, upang makwenta ang kabuang halaga ng mga pinamili, i-scan ng retailer ang EBT card ng benepisyaryo pati ang mga QR code ng mga produktong napili. Magpiprint ng mobile point of sale o MPOS device ng 3 resibo. Una, ang kopya ng benepisyaryo. Pangalawa, kopya ng retailer. At ikatlo, ang kopya para sa COA. Ang kopya ng benepisyaryo ay ibibigay sa kanya bilang patunay ng transaksyon. Di ba? Napaka-metikuloso ng Marcos administration. Napaka-stricto pagdating diyan. Ayaw niyang may nasasayang, walang labis, walang kulang, eksakto. Kasi yung mga card nila, may laman na yan mga kababayan eh. Sa totoo lang eh. May laman na yung mga card nila, napakaswerte kaya nila. May QR code talaga Napakahigpit, di ba? Yun ang pinaka-the best. Yung ating mga kababayan na beneficiaries, swerte nila kasi talagang diretso na sa kanila napupunta yung card. Ngayon po ay nasasaksihan natin ang presidente na tinitingnan ang mga kiosk na gagamitin para sa food redemption. Iwas corruption mga bes sa mga ganitong paraan na true card para sa mga beneficiaries.
Iwas korupsyon Ngayon talaga. po ay nasasaksihan po ng ating presidente ang mga kiosk na gagamitin sa food redemption bilang bahagi ng refuel project. Wow. Sana sa susunod na administrasyon ganyan. Ituloy-tuloy sana nila, no? Ang ganda kasi. Iwas corrupt talaga 'yan. Sa totoo lang. Alam niyo kung bakit nasabi ko 'yan? Iwas corrupt. Iwas sa bawas kasi po naranasan ko minsan may ayuda. Oh, totoo 'yun. Pagdating sa amin po ay kulang. May nabawas. Kaya alam na ng Pangulo yan. Shoutout sa inyo mga kababayan. Uli, ayan, today is October 16, 2025. Kaya abangan po natin yung mga magagandang programa ng Pangulong Marcos Jr. Okay, shoutout po sa inyo uli. Oh, hindi nyo ba napapansin yung mga ginagawa ng Pangulo? Oh, sinong higit na nagbe-benefit sa mga magagandang programa niya? Eh, di ba yung mga kababayan natin na talagang mahirap baga, no? Sa totoo lang. Hindi lang dito sa hindi lang sa urban area, pati sa rural area, talagang naaabutan din sila ng ng mga tulong. Kung nakita nyo yung mga ITAS natin mga kababayan, ay talagang sobra-sobra ang tulong na ibinigay sa kanila ng pamahalaan. Mga kalabaw pa eh. Oo, totoo yun. Pagdating naman sa mga magsasaka, aba, walang lugi. Sobra-sobra ang tulong ng Pangulo sa kanila. Libreng seeds. My goodness. Nakakatuwa. As in, nakakatuwa talaga. Dito sa amin, mga kababayan, ang presyo ng bigas sa merkado, naku, 29, 30, 32. Ay, totoo yun. Ang mahal lang dito, yung mga yung mga malagkit, 50. Ay, na yun. Natural na po yun na mahal ang malagkit since pa. Oh, yun ang pinakamaganda kay Pangulong Marcos Jr. na talagang magaling talaga yung utak niya. Paano ba pababain ang presyo ng bigas? Oh. 'Di ba? Ang ganda. Oh. Alam niyo kung bakit bumaba ang kilo ng bigas sa merkado? Dahil po doon sa 20 per kilo ng bigas sa Kadiwa Store. At saka hindi lang yun, sa mga ginawa niyang mga pagtulong sa mga magsasaka. Sa totoo lang, mga rice processing system na yan ang isa sa mga nakatulong. Kung bakit yung supply ng bigas talagang sobra-sobra at mura sa merkado. Ayun ang nakikita ko Ewan ko lang sa inyo mga bes. Oh, ayan. Shout out sa mga kababayan natin. Diyan yan sa Malate, Manila yan mga kababayan. Kaya kasama si Mayor Isko Moreno. Ayan sila. Mga mothers, naku po. Selfie pa more. Si Pangulong Marcos Jr. pa. Oh, 'di ba? Talagang yan, talagang
mahirap. Nako, ang ating mga kababayan talaga hindi pinapalagpas selfie talaga. Kahit sabihin mo medyo hindi pwede, pero okay lang kay Pangulo oh. Walang arte. Okay lang sana magpa-selfie kayo, wag niyo naman hawakan ng Pangulo. Magandang umaga po. Sorry po, guguluhin po namin kayo ng konti habang kayo nagsha-shopping dito. Ito po ang para ipaalala ko sa ating mga kababayan. Ito po yung ating tinatawag na walang gutom program. Ang bago rito po ay hindi lamang natin iniintindi yung ating yung food supply, yung kakulangan ng pagkain. Ngunit bukod pa ron, titiyakin namin na may sapat na pagkain at bukod pa ron ay titiyakin natin na tama po ang kinakain po ninyo para balansyado po ang tinatawag na balanced diet. Meron tayong mga bigas, mais, para naman meron tayong sinusunog, meron tayong protein na tinatawag, isda, at karne, at siyempre gulay. Para naman maging healthy, para kompleto po ang diet ninyo. Hindi na po maaari na isang bandehadong kanin tapos isang pirasong sardinas. Hindi na po pwede yun. Kaya ito po ang ating programa. Ay patuloy po natin at ating ginagawa. Ito ay nasa walang gutom program. Dahil po, kung maalala ninyo, nung bago akong upo, tinanong sa akin, ano ang pangarap ko sa aking termino bilang presidente? Ay ang sagot ko, sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala ng gutom na Pilipino. Kaya po may mga programa tayong ganito. Sa programang ito, magkasama po ang food assistance, yung pagbigay po ng mura na pagkain, nutrition education, na nakakaunawa kung ano ang mga kailangan na kainin na iba't ibang klaseng pagkain para maging malakas po ang ating katawan, matibay po ang ating kalusugan. At ngunit dito sa Walang Gutom program, ang bawat pamilya ay may credit, nakakatanggap halos ng 3,000 piso. At ito'y food credit na nandyan po sa inyong EBT card. Ginagawa po natin pinakamadali para nandun lahat. Imbis na dati, nagsimula ito, meron pa tayong counting notebook May notebook tayo na gano'n. Ngayon, high-tech na po tayo ngayon. Kaya meron na lang kayong card at susunod ay yung tinignan namin na sistema na imbis na kailangan pa magrehistro at imbis na maglagay doon sa parang booklet, ay dyan na lang po sa computer, kayang-kaya po. Ay tuturuan po kayo namin kung paano gawin. Napakasimple lang po. Hindi po kayo dapat magulat. Kayang-kaya po ninyo magawa yan. Kaya bukod pa dyan, kinukonekta na rin po natin na para hindi na yung pagbayad, pwede na ninyo i-konekta sa GCash yung pambayad. Para lahat ginagawa sa telepono o sa computer para mas madali. Bumaba na po dahil dito sa programang ito, bumaba na po ang hunger rate, ang mga gutom sa household beneficiary. Lahat po sa beneficiaryo natin, bumaba na po ang gutom. Dati nung Oktubre, nung nakaraang na taon, ay 48.7% po ang sinasabing hunger rate na ginugutom pa. Dahil sa programang ito, yung numerong yan ay bumaba na po at naging 41.5% itong Marso ng 2025. Palagay ko, pagkatapos ng taon, makikita natin mas bababa pa. Dahan-dahan po na
natutupad po ang pangarap po ng inyong Pangulo, ang pangarap po ng lahat ng Pilipino na wala nang ginugutom na pamilya dito sa atin. Kaya't magpapasalamat, I'd like to thank of course the ADB because this is their program, the Agence Française Développement and the OPEC Fund for all their assistance for what they have done here. Ito po ay programa nila, dinala nila sa atin at tayo naman inadapt po natin. Kaya't magpapasalamat. Kaya pagka dumaan po kayo dito sa ating mga kaibigan, pasalamatan naman ninyo. Sa tulong ninyo, ay layunin na dadami po ng sa ngayon ay 600 dadami na sa 2026 sa susunod na taon, dadami na sa 600,000 ang magiging benepisyaryo ng Walang Gutom program. At siguro pagdating ng 2027, paabutin na po natin ng 750,000 na pamilya. Kaya maaabot na natin dahil po ang hangarin namin ay umabot sa yung 1 million. Yung pinakamahirap na 1 million na pamilya. Dahan-dahan po dahil siyempre ginagawa pa rin po natin yung sistema. Dahan-dahan po maaabot na natin lahat ng poorest, pinakamahirap na 1 million na pamilya ay makokobera na nitong ating programa. Kaya patuloy natin, maganda naman ang naging resulta. Kaya patuloy natin ang ating pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at kami po ay tuloy-tuloy na ginagawa kumukuha po kami ng impormasyon para malaman namin wala naman po na dapat kasama sa programa na hindi makita. Kaya inaayos po natin lahat ng impormasyon para wala naman sa ating mga kababayan ng kailangan ng tulong na hindi natin natutulungan. Kaya titiyakin po natin na lahat ng ating kababayan na nangangailangan ay maisama sa programa. Meron din po tayo para na isasamantala ko na po itong pagkita natin. At meron po tayo mga iba't ibang programa para sa feeding, para sa pagpakain. Meron po, baka hindi nyo po alam, meron tayong programa na tinatawag First 1,000 Days. And the first 1,000 days, ang pagbilang niyan, it starts from conception. Nagsisimula yung 1,000 days sa pagka nabuntis na ang nanay. So, buntis pa lang, nandyan na ang programang ito. Ito, mga buntis at ang kanilang anak may edad na 0 hanggang 2 taon, ay kasama sa 4Ps, makakatanggap ng 350 piso kada buwan para suportahan ang nutrisyon ng kalusugan ng ating mga anak, mga bata. Dahil po, yun ang nagiging parang yung tinatawag na stunting, hindi po lumalaki yung ating mga anak dahil kulang sa kain. At minsan masyadong madalas magkasakit dahil po yung ganun din. Hindi po nakakakain ng magandang na dekalidad na pagkain at saka hindi balansyado ang kain nila. Kaya meron din po tayong supplemental feeding program. Ito naman, binibigyan natin ng pagkain at gatas ang mga batang naka-enroll sa mga Child Development Center. Kung saan po tayo nag-aalaga ng mga maliliit na bata, ay meron ding feeding program yan. Pagka pumasok naman sa eskwelahan at kulang ang pagkain ng estudyante, meron din po tayo ang DepEd po, meron ding feeding program po sa kanila. Dahil isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga bata ay dahil may sakit. Napakasimple lang. Kaya may sakit dahil mahinang kain, hindi maganda yung kinakain. Kaya tinitiyak natin na ang mga estudyante natin ay nabibigyan ng sapat na pagkain para makapag-aral naman sila na mabuti, makapag-training sila na mabuti, at maging matagumpay naman sila sa kanilang gawain. Ito ay magbibigay, ito ay para sa mga tinatawag na malnourished, yung kulang talaga sa pagkain. Ito yung programa para doon sa mga estudyante naman.
Kaya tinitiyak po ng inyong pamahalaan na lahat po ng pangangailangan, lalong-lalo na ang ating mga kabataan, ay kailangan natin tulungan at bigyan ng lahat ng pagkakataon upang makabili ng ganitong klaseng mga magandang produkto at makapagbigay sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak ng balansyadong kain para kumpleto po ang para lumaki na maganda, para rin yung pag-develop po ng utak ng bata ay maganda. Kaya po namin isa sa dahilan to kung bakit. Dahil po ang bata, ang development, kung kailan lumalaki at nagiging importante yung utak, mula sa 1 years old hanggang 6-7 years old ang pag-develop po ng utak ng bata. Kaya't inaalalayan natin mabuti yan. Kaya't mabuti na lang, meron tayong programa nito, makakatiyak tayo ng ating mga kabataan ay ready po sila pumasok sa eskwelahan at pagkatapos ng eskwelahan ay ready po sila na maging bahagi ng ating lipunan at sila po ay magiging malusog, sila po ay magiging malakas, sila po ay makakatulong po sa kabutihan, kagandahan ng ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kababayan, tingnan nyo, very concerned ng Pangulo sa ating mga kababayan. Tama naman yung sinabi niya. Talagang pag kulang talaga sa nutrition ng isang bata, mahina talaga. So, totoo yun. So, pag kumpleto ang nutrition, vitamins, lahat, talaga naman, makikita nyo naman yan Pag maganda yung pagpapalaki nyo sa mga anak nyo, kumpleto sa mga vitamins, sa mga pagkain, talagang tatalino sila. So, yun mga best, napakaswerte ng ating mga beneficiary, maalalahanin ng ating mahal na Pangulo, ganyan siya ka-maalaga, diba? Even sa mga sakuna nga, to the rescue ka agad nauunahan niya pa yung mga pag mayroong mga bagyo, nauna ang relief good. Tingnan mo yung lindol sa Davao, kinabukasan, umagang-umaga, nandoon yung mga sekretary niya, nagatid ng mga tulong. After 1 na day, yan, pumunta siya, nagatid na naman siya ng tulong, milyon-milyon, di kayo naloka. Yan ang pinakamagaling na Pangulo, sa totoo lang. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Don't forget to like, hit the button bell, follow me, and thank you for watching again. There's more mga beswa. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.